Natanong mo na ba kung bakit sa kabila pagkain ng maayos, pag-eehersisyo, at paggawa lahat ng tama, pakiramdam ng iyong mga binti mas mahina? Bakit parang ang mga hakbang nagiging mas matarik? Bakit ito tumagal ng kaunti, mas matagal na ngayon kaysa sa dati upang makaalis upuan? Ito ba ay simpleng pagtanda? O meron ba isa pang kadahilanan na subtly nasasaktan ikaw? Dito ka maaaring naroroon na gulat, hindi palaging kung ano ka hindi ginagawa. Ginagawa mo na hindi man lang napagtanto kung gaano ito masama ay. Tumahimik ang karamihan sa mga nakatatanda error araw-araw at ginagawa nila ito kumpletong katiyakan sa paniniwalang sila nga paggawa ng tamang desisyon dahil sila sinabi sa buong buhay nila na ang mga prutas ay malusog, natural at mabuti. Sa katunayan, ang karamihan sa kanila ay ito ay ang katotohanan kahit na walang tao tinatalakay. Hindi lahat ng prutas ay angkop para sa mga matatanda. Sa katunayan, ang ilan mga prutas, ang mga kinakain natin nang wala tanong every week, pwede unti-unti humina ang mga binte, nagdudulot ng pananakit ng tuhod, nagpapalubha ng pamamaga ng kasukasuan at gumawa mas challenging ang paglalakad. Mga prutas na ay na-promote bilang nakapagpapalusog ay maaaring aktwal makapinsala sa iyong kadaliang kumilos, balanse, at lakas ng binti. Nakikita mo, habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan, humihina ang ating sirkulasyon, ang ating metabolismo bumabagal, at ang mga pagkaing dati makikinabang sa atin ay maaari na ngayong banayad na magsimulang makapinsala sa amin, lalo na ang ilang prutas. Kaya nila mukhang inosente, baka may sweet sila lasa. Gayunpaman, marami silang kasama acids, carbohydrates, ay iba pa mga sangkap na nakakaapekto sa asukal sa dugo antas, maging sanhi ng pamamaga ng kasukasuan at manghina ang iyong mga binti. Ano ang pinakamasama? Ang pinsala ay unti-unti, banayad, at undetectable hanggang isang araw ikaw makaranas ng matinding sakit sa iyong mga binti. Patuloy na kakulangan sa ginhawa sa hita o isang kakaiba paninikip ng iyong mga tuhod pagkatapos lamang ng mabilis na paglalakad. Ang 7 pinakanakamamatay na prutas na anuman ang mga senior na higit sa 60 ay dapat lumayo sa are ihahayag ngayon, lalo na kung gusto mong protektahan ang iyong mga binti mula sa pangmatagalang pinsala, sakit at nanghihina. Sa kabila ng kanilang hitsura innocuousness, wala sa mga prutas na ito. Hindi mo na muling titingnan ang iyong ulam ng prutas sa parehong paraan pagkatapos mong pangunahan ang katotohanan. Sa makatuwid, manatili sa akin hanggang sa tapusin kung pinahahalagahan mo ang iyong lakas at gusto upang mapanatili ang matatag, malakas at walang sakit binte. Baka naghihintay ang katawan mo itong wake-up call, pero sandali lang bago tayo tumalon. I-click ang subscribe button at paganahin ang mga notification kung nag-aalala ka sa iyong kalusugan. Dahil dito namin ibinubunyag ang katotohanan na walang sinuman tinatalakay. At gusto kong malaman kung kasama ka kung nanonood ka ngayon. Kung ang video na ito ay sumasalamin sa iyo, i-type isa sa comment section. Kung hindi, uri ng zero. Hindi mo alam kung paano importante ang boses mo. Magsimula tayo sa pamamagitan ng tinatalakay ang unang prutas sa aming listahan. Ito ay pinuri para sa kakayahan nitong bawasan pamamaga. Gayunpaman, maaaring mayroon ito ang baliktad na epekto sa mga matatanda. Tayo talakayin ang pinya, pineapple, ang una prutas, at ang tahimik na impormasyon. Nagsulat si gatherer ng 500 salita, pinya, ang tropical, ang klima. Ito ay makatas, ito ay nagpapasigla. At dahil sa isang substance tinatawag na bromelain, ito ay pinapurihan taon bilang natural pang-alis ng pamamaga. Ito ang twist, bagaman. Bagamat maraming tao ang nag-iisip binabawasan ng pinya ang kaalaman, maaaring ang tahimik na dahilan para sa mga matatanda. Alam mo, ang pinya ay may malakas na acids at natural mga asukal. Higit pa rito, ang mga asukal na iyon ay hindi kasing hindi nakakapinsala gaya ng makikita nila,
lalo na kung mas matanda ka sa 60. Hayaan mo ako linawin. Mas dumarami ang ating mga daluyan ng dugo maselan at sensitibo habang tayo ay tumatanda. Sila hindi na tumutugon sa pagtaas ng asukal sa ang parehong paraan. Sa kabila nito, pakinabang, ang pinya ay nagbibigay ng dugo ang malakas na dosis ng natural asukal. Paano ito gumagana? Tumataas ito, mabilis na antas ng asukal sa dugo. Ang liit mga ugat ng dugo na nagbibigay ng iyong mga binti, paa, at ang mga kalamnan ay maaaring magkaroon ng pinsala bilang a resulta ng spike na iyon. Bilang sirkulasyon lumalala sa paglipas ng panahon, mas mababa ang oxygen abutin ang iyong mga binti. At alam mo kung ano iyon resulta sa sakit, pagkapagod, pamamaga. Pagkatapos ng maikling paglalakad, mayroon ka na mapurol, nakakaladkad ng sakit sa iyong mga binti, nakatayo na may naninigas sa iyong mga tuhod. Ang iyong mga bukong-bukong ay biglang sumakit kahit na kung buong araw kang nakaupo. Meron higit pa. Ang pinya ay acidic. Bilang karagdagan sa pagiging matamis, maaaring maging sanhi ng acid na iyon pangangati ng kasukasuan, lalo na kung ikaw mayroon ng pamamaga o arthritis. Umaapoy ang sunog niyan paso na sa iyong mga bukong-bukong, balakang, at parang tuhod panggatong. Ang ilan ay nagmamasid pa na ang kanilang mga binti, mabigat ang pakiramdam pagkatapos kumain ng pinya, bilang kung ang lakas ay unti-unting bumababa malayo. Kailangan mo ring magkaroon ng kamalayan sa isang bagay kung ikaw ay nasa anumang droga, lalo na ang dugo thinners, ang kilalang enzyme bromelain. Maaaring makipag-ugnayan ang ilang partikular na gamot kasama nito, nagiging alinman sa labis malakas o hindi sapat makapangyarihan. Ang pinakamapanganib na aspeto ng lahat, gayunpaman, ay ito. Wala naman makabuluhang halatang negatibong epekto ng pinya. Walang halata, mga indikasyon o agarang sakit. Sa halip, ito ay unti-unting pumapasok hanggang sa iyo. Sa huli ay napagtanto mo na hindi mo kaya upang ilipat tulad ng dati mong magagawa. Ang pinakamalungkot bahagi rin, karamihan sa mga nakatatanda ay walang kamalay-malay na ang prutas na kanilang kinakain, ang mga kadahilanang pangkalusugan, ay maaaring mag-ambag sa taunang kahinaan na kanilang nararanasan sa kanilang binti. Ano ang kaya mong gawin pagkatapos? Ito ay hindi kailangang hamakin ang pinya. Gayunpaman, dapat mong malaman at magsalita, sapat na, lalo na kung ikaw ay naging pagharap sa patuloy na pananakit ng binti o hindi maipaliwanag na pamamaga. Ang pinsala ay banayad, ngunit tunay. Ngayon, kung ang prutas na may anti-inflammatory properties, pinya, maaaring ito masama para sa pagtanda binti, ano tungkol sa susunod. Ito ay malambot, ito ay nakakatuwa, ito ay kilala sa pagpapalakas ng iyong lakas ng kalamnan at puta sa mga antas. Gayunpaman maaaring ito ay panlilinlang. Ikaw, pag-usapan natin saging. Ang pangalawang prutas, saging. Ang impostor ng kalamnan, malambot, matamis at mataas ang loob potasa. Ang saging ay isang mahusay na pagkain. Nagbibigay daw sila ng enerhiya, umiwas cramps, at benepisyo ng mga kalamnan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon para sa mga matatanda. Natural na asukal at mabilis na natutunaw sa gana ang carbohydrates sa saging. Ito ay nagpapahiwatig na kaagad pagkatapos kumakain ng iyong mga antas ng asukal sa dugo bumangon at ang iyong katawan ay nagsisimulang lumaban insulin kapag ito ay madalas na nangyayari. Ang humihina ang daloy, pamamaga tumataas, ang iyong mga binti ay nagdurusa din. Bilang a resulta, maaari kang makaranas ng mapurol pananakit kapag naglalakad o umaakyat hagdan, bigat sa iyong mga binti pagkatapos pagkain, at paninigas sa iyong mga guya. Ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Bukod pa rito, pinapanatili ka ng mga saging mas likido, lalo na kung mayroon kang puso. Mga problema, nagre-resulta ito sa paninigas ng mga kasukasuan, namamaga ang paa, at namamaga bukong-bukong. Ang epekto ay tahimik.
Naniniwala kang makakatulong sila sa iyong mga kalamnan, kaya kainin mo sila. Sa halip, maaari silang maging unti-unting nauubos ang iyong lakas. Dumating ang pinakamasamang bahagi susunod, hindi ka tatamaan kaagad. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, kumakain saging ay maaaring maging mas mahirap gumalaw at magdulot ng mas maraming sakit. Isaalang-alang ang prutas sa iyong plato. Kung ikaw ay madalas makaranas ng mabigat, masakit o namamagabinti, saging ay maaaring hindi kasing kagiliw-giliw unang lumitaw sila. Paano kung may ano kahit na mas maliit ay makakamit ito? Mga saging ay kilala sa pagsuporta sa mga kalamnan, maliit, kaakit-akit at mukhang walang muwang. Gayunpaman, ito maaring maging sanhi ng iyong mga kasukasuan paso. Pag-usapan natin ang mga ubas. Ang pangatlo prutas, ubas. Maliit na prutas, makabuluhan, nagpapasiklab na epekto. Mga ubas, lumilitaw sila walang muwang, maliit, makatas, simpleng kainin bilang isang merienda. May stellar din sila reputasyon, malusog ang puso, puno ng mga antioxidant. Gayunpaman, ang karamihan ng hindi alam ng mga individual ito. Matatanda ang mga tao ay maaaring magkaroon ng banayad na pananakit ng binti, paninigas at pamamaga kapag sila kumain ubas. Bakit? Dahil naglalaman ang ubas fructose, isang sangkap na maaaring nakakapinsala sa mataas concentrations, isang asukal na direkta hinihigop ng atay at ito ay nagiging taba at uric acid kapag hindi na kaya ng iyong atay upang ganap na mahawakan ito. Ang aktwal na pinsala magsisimula pagkatapos, lalo na sa mga daliri ng paa, bukong-bukong, at tuhod. Naiipon ang uric acid sa mga kasukasuan. Nagdudulot ito ng pasulput-sulpot na susunog at namamagang pananakit. Yung makulit sakit na ginagawa kahit magaan na paglalakad mahirap. Naranasan mo na ba yan? Piercing pain sa iyong hinlalaki sa paa sa gabi na hindi inaasahang paninigas sa iyong mga guya? Maaring ito ay isang bagay na kasing maliit ng adakot ng ubas na nagdudulot ng iyong uric acid tumaas. Higit pa rito, hindi ito nagtatapos doon. Ang talamak na pamamaga ng iyong katawan ay pinalakas din ng fructose. Ito ay nangangailangan ng mas mabagal na paggalaw, tumaas na presyon, at paninigas. Ang mga ubas ay malayo din simple sa magpakalabis. Ang mga ito ay sapat na maliit upang kumagat papunta sa. Hindi sila mabigat. Bago ka napagtanto mo ito, naubos mo na ang 2 o 3 tasa. Bilang karagdagan, ang asukal mabilis na iipon. Sa makatuwid, kahit na habang ang mga ubas ay maaaring magmukhang masustansya merienda, maaari silang bahagyang humina, bawasan ang flexibility, at gawing mas mababa ang iyong mga binti komportable tulad mo edad. Alam mo na ngayon kung ano ang maaaring itago sa likod ng tamis na iyon. Kung naging kayo regular na pagkain ng ubas at ay nakakaranas ng pagtaas, paninigas at pamamaga, gayunpaman, doon ay iba pang masarap na prutas na maaaring nakakapinsala bukod sa ubas. Ang isa pa ay matamis, makulay, at kilala para dito kakayahang mag-hydrate. Huwag kang linlangin, bagaman. Sa loob, ito ay gumagana tulad ng asukal kahit na ito ay lasa ng tubig. Pag-usapan natin ang pakwan. Ang ikaapat na prutas ay pakwan, ang huwad hydrator. Pakwan, magaan, revitalizing, isang representasyon ng hydration at tag-init. Posible bang matubig ito ang prutas ay banayad na nakakasira sa iyong binti? Di ba kakaiba? Dahil lahat ay sumasang-ayon na pakwan ay isang magandang paraan upang manatili hydrated, parang ligtas, kakaunti calories, at higit sa lahat tubig. Narito ang sikreto, bagaman. Ang glycemic index ay napakataas para sa pakwan. Ito ay nagpapahiwatig na ito mabilis na nagtataas ng mga antas ng asukal sa dugo. Marami parang candy. Bukod pa rito, nagdurusa ang mga nakatatanda makabuluhang pinsala mula sa mga madalas asukal spike, lalo na sa kanilang binti. Hatiin natin ito.
Ang iyong katawan ay naglalabas insulin kapag ang iyong mga antas ng asukal sa dugo tumaas ng mabilis. Gayunpaman, ang insulin ay mahina kinokontrol sa mga tumatandang katawan. Pamamaga resulta mula rito, lalo na sa mga lugar na may hindi sapat sirkulasyon. Saan ito ginagawa lumitaw? Ang iyong guya, ang iyong mga bukong-bukong, ang iyong mga tuhod. Maaaring mangyari kaagad ang pagkapagod sa binti pagkatapos kumain. Isang mapurol na kakulangan sa ginhawa kapag mabilis na kumukuha mamasyal. Ang kakaibang patuloy na pamamaga sa paligid ng iyong bukong-bukong. Nagsisimula na ang pag-akyat ng hagdan kahawig ng pataas a bundok. May ilaw ang pakwan texture. Sa loob, bagaman, ito ay kumikilos, tulad ng isang kaakit-akit na bitag. Malumanay na suot pababa sa iyong mga binti. Karamihan sa mga tao ay kumakain ng marami ito dahil ito ay makatas at nakakapreskong. Kung ang isang hiwa ay nagiging dalawa, pagkatapos ay tatlo. Idagdag mas maraming asukal, mas maraming stress, tumaas pamamaga, ito ay nakaliligaw. Naniniwala kang umiinom ka tubig. Ang iyong asukal sa dugo ay tumataas sa halip. Ang iyong sirkulasyon ay nagkakaroon gulo. Ang iyong mga binti ay naghihirap bilang a resulta. Nakakatulong ba talaga ang pakwan mananatiling hydrated ang mga nakatatanda? O ginagawa ng bawat isa subtly dagdagan ang kakulangan sa ginhawa kapag subsob ng paggalaw? Maaring oras na upang muling isaalang-alang kung ang pakwan sa iyong plato ay mali-mali at ang iyong mga binti ay nararamdaman mas pagod lately. Lumipat tayo sa isang prutas na nauugnay sa bitamina C at kalusugan. Mga juice, pagpapalakas ng kaligtasan sa sakit inumin, at almusal lahat kasama. Ang mga nakatatanda, gayunpaman, ay maaaring makaranas ng isang acidic na pag-atake sa kanilang mga kasukasuan. Tayo talakayin dalandan. Ang mga dalandan ay ang ikalimang prutas. Ang pag-atake ng acid sa mga kasukasuan, mga dalandan, matatalino sila. May bago silang amoy, lahat din sila sa lugar, juice, kalusugan, mga pandagdag, at mga pinggan ng almusal. Ang mga ito ay sinasabing nagpapataas ng kaligtasan sa sakit dahil sa vitamin C. Gayunpaman, ang mga dalandan ay maaaring nagtatago ng isang hindi kasiyasyang katotohanan para sa mga matatanda, partikular ang mga mahigit 60. Acid na ang iyong mga joints ay hindi gusto ay kung ano ang nasa likod citrus na iyon kumikinang. Ang citrus ay sagana sa mga dalandan. Kahit na ito ay tila normal, ito maaring maging sanhi ng tahimik na pangangati ng kasukasuan, lalo na kung ang iyong katawan ay na nakikipaglaban sa pamamaga, paninigas o sakit sa buto. Paggising mo, pwede makaranas ng unti-unting paninigas sa iyong tuhod, patuloy na pananakit ng balakang. Iyon hindi komportable na sensasyon sa iyong mga binti pagkatapos ng matagal na pag-upo, nabawasan, kadaliang kumilos at tumaas na pamamaga. Ikaw maaring ipagpalagay na ito ay simpleng pagtanda. Gayunpaman, na malusog na kasanayan ng pag-inom ng orange juice tuwing umaga ay maaaring mag-ambag sa sobrang sakit na sinusubukan mong gawin pigilan. Ito ang aktwal na nangyayari. Ang citric acid ng orang ay may mga epekto na higit pa ang tiyan. Ito ay pumapasok sa iyong daluyan ng dugo at maaaring magpalala sa iyong maselan ang mga kasukasuan, mga tissue. Bukod pa rito, nagiging sanhi ito ng dugo, pagbabago-bago ng asukal kapag hinaluan ng prutas, natural na asukal. At ano ang resulta niyan? Pamamaga sa kabuuan ang katawan. Ang bawat hakbang ay tila maliit, mas mabigat at mas masakit dahil sa pamamaga na kumakalat sa iyong mga tuhod, bukong-bukong at mga guya. Kita mo, ang mga dalandan ay maaaring hindi nakakapinsala sa isang nakababatang individual. Gayunpaman, ang epekto ay unti-unting nabubuo sa isang matandang tao na may tumatanda na mga kasukasuan at mas mabagal i-sirkulasyon.
Ang pinakamahirap na aspeto ay ginagawa mo ito nang may paniniwala na ikaw mismo ang nakikinabang. Since ang mga dalandan ay matagal nang nauugnay sa wellness, gayunpaman, alam mo na ngayon na hindi sila maaaring maging mabuti para sa iyo, kalusugan. Ano ang susunod tapos? Ang sumusunod na prutas ay may malinis hitsura, berde, malutong, at mas mababa asukal. Naniniwala ang mga tao na ito ang ligtas opsyon. Gayunpaman, may tinatago ito na maaaring magresulta sa cramping habang gabi, masikip na tuhod, at masakit na balakang. Ngayon talakayin natin ang berdeng mansanas. Berde ang mga mansanas, ang ika-anim na prutas, ay isang lihim sanhi ng pananakit ng binti. Sila ay mukhang malutong, malinis, at organic. Bukod pa rito, karamihan sa mga individual, lalo na ang mga nakatatanda, naniniwala na sila ang mas malusog na opsyon dahil mas mababa ang lasa matamis. Mukhang isang malusog na mababang asukal, merienda. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay walang kamalayan nito. Maaaring banayad na sanhi ng berdeng mansanas pagod, paninigas at binti sakit. Malic acid at nakatagong natural asukal ay ang dalawang bagay na pagbabanta. Una, pag-usapan natin ang malic acid. Nakukuha ng mga berdeng mansanas ang kanilang maasim na lasa acid na ito. Bukod pa rito, maaari itong maging hindi ka nais-nais para sa pag-iipon ng panunaw kahit na ito ay mahusay para sa kabataan mga individual. Lumalaki ang ating bituka sensitibo sa edad. Bukod pa rito, malic acid ay maaaring inisin ang mga tissue, kabilang ang joints. Sa sandaling ito ay pumasok sa katawan. Pagkatapos kumain ng mansanas, ilang matatanda ang mga tao ay may matinding pananakit ng balakang o hita. Ang iba ay nakakaranas ng banayad na init sa kanilang paa o paninikip ng kanilang mga tuhod. Ito tumatagal ng oras para mangyari, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang acid ay naipon at ang paghihirap. Pagtaas ng dalas, tayo na ngayon talakayin ang asukal. Mga berdeng, mansanas pa rin, naglalaman ng mga natural na asukal kahit na sila wag lasa kasing tamis ng pulang mansanas. Bukod pa rito, ang asukal na iyon ay nagdudulot ng dugo, pagbabago ng asukal sa mga matatandang tao na may mas mabagal mga metabolismo. Maaaring pagod ang iyong mga binti. Ang iyong mga binti ay maaaring cramp sa gabi. Maaari mong makaranas ng paninigas sa umaga o maaari kang makaramdam ng panghihina kapag umaakyat sa hagdan. Ang pinakamapaghamong aspeto ay iyon ang berdeng mansanas ay madalas na kinakain hindi luto bilang merienda o kahit noon pa man kama. Bilang isang resulta, ang katawan ay patuloy apektado sa kanila. Masyado silang lumalabas, malusog at dalisay. Gayunpaman, berdeng mansanas maaaring bahagyang nagpapahirap sa paglalakad, paninigas ng mga kasukasuan, at paggawa ng mga gabi mas hindi mapakali para sa tumatanda na mga katawan. Paano ang isang tropikal, mayaman at sobrang matamis na prutas na maaaring magkaroon nito epekto kung ang isang prutas na ito basic maaari? Ang isa na pinakahinahangaan ng marami. Pag-usapan natin ang totoong bomba ng asukal, ang mangga. Ang mangga, ang ikapitong prutas, ay apagsabog ng asukal para sa iyong mga kasukasuan. Mangga, makatas, malambot, at candy. Halos lahat ay nagustuhan ang prutas na ito, lalo na sa mga buwan ng tag-init. Narito ang katotohanan, bagaman ang mangga ay maaaring maging ang pinakanakakapinsalang prutas para sa mga matatanda, mga taong may kasukasuan na kahinaan at binti sakit. Bakit? Dahil naglalaman ito ng maraming natural asukal. Hindi ko rin ibig sabihin, ako ay pakikipag-usap tungkol sa isang makabuluhang suntok ng asukal na magiging sanhi ng pagtaas ng iyong asukal sa dugo, matalas at mabilis. Ngayon, ang iyong katawan ay madalas na makayanan iyon tumaas kung aktibo ka at wala pang train to.
Gayunpaman, ang iyong metabolismo ay nagbabago pagkatapos ang edad na 60, isang insulin spike at ang kasunod na pag-crash ay sanhi nito sugar rush. At sa tuwing nangyayari ito, ang iyong katawan ay gumagawa ng malalim na pamamaga sa loob ng iyong mga kasukasuan, lalo na sa malambot na tissue na nakapalibot sa iyong mga bukong-bukong, balakang at tuhod. Lalo na kung mayroon kang mga problema sa nerbiyos, maaari kang makaranas ng nasusunog na sensasyon sa iyong mga daliri sa paa, isang tingling sensation na hindi mawawala, pamamaga sa paligid ng iyong mga paa sa gabi, o isang gumagapang na bigat sa iyong mga binti. Ang lasa kasi ng mangga magaan, sariwa sa pakiramdam, at parang hindi tulad ng isang malaking pagkain, ito ay simpleng ubusin sa mas malaking bahagi. Ngunit ang paggawa nito ay gumagawa ito mas malala. Iyan ang lansihin, bagaman ang pakiramdam ng kagaanan ay hindi nauugnay ang katawan. Ang asukal ay nagiging sanhi ng reaksyon nito. Bukod pa rito, sa paglipas ng panahon, ang asukal na iyon ay maaaring nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan, matamlay na paglalakad, at hindi matatag binti. Maraming matatandang tao ang kumakain mangga dahil sa tingin nila ay unnatural na kasiyahan. Ito ay natural din. Gayunpaman, ang natural ay hindi palaging katumbas sa kaligtasan para sa mas mahinang sirkulasyon at pagtanda ng mga kasukasuan. Nakita mo na ang kabuuan, larawan ngayon. Sa kabila ng pagpupugay ang kanilang mga benepisyo sa kalusugan, 7 prutas ang mayroon isang negatibong aspeto para sa mga taong higit sa siyente. Narito ang mabuting balita, bagaman ang ilan ang mga prutas ay may kabaligtaran na epekto. Sila itaguyod ang malakas, matibay na mga binti, bawasan pananakit ng kasukasuan at labanan ang pamamaga. Susunod, pag-usapan natin ang mga iyon, ang mga alternatibong therapeutic at ano ang mga matatanda ay dapat kumain sa lugar nito. Tayo magpatuloy sa kung ano ang maaari mong kainin ngayon na ikaw alam kung aling mga prutas ang dapat iwasan. Dahil kumakain ng angkop na prutas, higit pa sa pagbubusog ng iyong gutom, ang iyong katawan ay gumaling sa kanila. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa mga berry. Blackberries, raspberry, blueberries, ATBP. Ang mga ito mabisa ang maliliit na prutas, mga ahente ng anti-namumula. Ang mga ito ay banayad sa iyong asukal sa dugo, mataas sa antioxidants at mababa sa asukal. Sa itaas lahat, pinapataas nila ang sirkulasyon, lalo na sa mga binti. Nag-promote sila mas madaling mobility, labanan ang paninigas, at bawasan ang edema. Susunod na mga cherry, ngunit matipid. Sa katunayan, makakatulong ang mga cherry bawasan ang uric acid na binabawasan ang posibilidad ng gout at pananakit ng kasukasuan, mga flare-up. Pinapaginhawa nila ang mga namamagang joints at ang nasusunog na pakiramdam sa iyong mga tuhod o daliri ng paa. Isang dakot ng seresa, hindi abungkos, ay maaaring magbigay ng makabuluhang kaluwagan. Sumunod naman ang avocado. Ito ay isang prutas. Sa totoo lang, ito rin ay kabilang sa mga pinakamahusay para sa malusog mga kasukasuan. Bakit? Dahil marami ito magandang taba na nagpapababa ng pamamaga sa loob ng iyong katawan at unan ang iyong mga kasukasuan.